Nagsisimula ang serye kay Alex Rider na isang teenage spy. Ngunit ngayon ay namumuhay siya ng normal. Habang si Jack ay intern sa isang law firm matapos ang pag-aaral ng abogasya. Isang araw pagkatapos ng klase naisip ni Alex na may sumusunod sa kanya. Pagkatapos noon ay nagtago siya sandali, ngunit napagtanto niyang nagkamali siya. Nang maglaon ay kinausap ni Alex si Jack at Tom, tungkol sa kanyang mga alalahanin at nagpasya silang pumunta sa isang camping trip ng magkasama sa beach. Habang naghahanda sila para sa isang morning run, nakita muli ni Alex ang kahinahinalang tao. Sa kasamaang palad hindi sinasadyang nabangga niya ang isang lalaki at ang kanyang anak na si Sabina. Pagkatapos kinukumbinsi ni Alex si Tom na mag-surfing kahit na mas gusto ni Tom na maglaro ng video game. Sa isang pagkataon ay nakilala muli ni Alex si Sabina at nalaman nilang pareho sila ng libangan. Kinabukasan pumunta si Alex upang bisitahin si Sabina at nagulat siya nang malaman na si Sabina ay anak ng isang mamamahayag. Dahil sa problema sa internet ang tatay ni Sabina ay tumawag ng isang technician. Ilang sandali lamang pagkatapos ay nabigla muli si Alex nang makita niyang ang technician ay kamukha ni Yasan ang taong gumugulo sa kanya. Sa ibang pagkakataon habang naglalakad sa dalampasigan kasama si Sabina, biglang may sumabog sa hotel na tinutuluyan ni Sabina at ng kanyang ama. Mabilis na kumilos si Alex at tumakbo para tumulong gamit ang scarf ni Sabina para protektahan ang sarili at pumasok sa hotel. Paglabas niya dala niya ang ama ni Sabina na nasusunog ng apoy. Pagkatapos niyon ay ipinaliwanag ni Alex na isang lalaking may peklat sa mukha na nagpapanggap na isang technician ang nagtanim ng bomba. Ngunit lumabas sa investigasyon ng pulisya na ang pagsabog ay sanhi ng pagtagas ng gas. Sinubukan ni Alex na makipag-ugnayan sa intelligence team. Ngunit hindi niya nakontak si Mrs. Jones. Sa pag-uwi ay lumabas na nagawa ni Alex na iligtas ang buhay ng ama ni Sabina. Ngunit para masigurado na si Yasin niya iyon ay nagpasya si Alex na makausap muli si Mrs. Jones. Si Alex ay pumunta sa intelligence headquarters ngunit wala itong tao. Pagkatapos ay nagpapakita ng isang insidente 6 na buwan na ang nakakaraan kung saan isang pag-atake ng Cyber Defense Center ng militar ng Amerika lalo na sa Pentagon. Ang attacker ay nakapasok sa system na kinokontrol ang mga sandatang nuclear. Bago nila mailunsad ang commander ay pinigilan ito sa pamamagitan ng pagsara sa power. Kasabay ng paghingi ng komandante ng tulong sa bagong deputy director ng CIA na si Brian upang malaman kung sino ang gumawa nito. At lumabas na ang salarin ay natukoy na mula sa London. Sa kasalukuyan, inimbitahan ni Brian sina Alan at Mrs. Jones sa kanyang opisina upang pag-usapan ang tungkol sa pag-atake ng cyber sa Pentagon 6 na buwan na ang nakakaraan. Kung hindi ito napigilan ay maaaring humantong ito sa paglunsad ng mga sandatang nuclear. Pagkatapos ng pagsisiyasat, natagpuan ng CIA ang mga digital na bakas ng hacker na tinawag ang kanilang sarili na smoke and mirror. 3 buwan bago si Smoke and Mirror ay nakipagkita sa tatay ni Sabina na si Edward. Dahil sa isang artikulo na isinulat niya sa pahayagan. Noong mga sandaling iyon ay tinanong ni Edward kung bakit inatake ang Pentagon. Ngunit si Smoke and Mirror ay umiwas na magbigay ng mga detalye na nagsasabing ito ay masyadong mapanganib para kay Edward na malaman ang higit pa. Dahil maaari siyang maging target nila, pagkatapos makatanggap ng impormasyon si Alex mula kay Sabina na ang kanyang ama ay nakoma at kasalukuyang ginagamot sa isang pribadong hospital sa London. Nang marinig ito nag-alala si Alex na may banta pa rin sa buhay ni Edward. Kaya nagpasya siyang bisitahin siya. Hindi nagtagal matapos makita si Smoke and Mirror sa labas ng hospital kung saan nagpapagamot si Edward. Sabay sabi ni Alex kay Sabina na nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang ama. Nang makita niya kung gaano kalubha si Edward, naisip ni Alex ang pagkakasangkot ni Edward sa isang libro na maglalagay sa kanya sa panganib. Nang bumalik si Alex sa silid ni Edward ay nakita niyang may gustong pumasok. Kaya hinabol niya ito, ngunit nagawa niyang makatakas. Samantala sinusubukan ni Smithers na tuklasin ang hacker online. Bigla niyang naalala ang isang katulad na nangyari noon. Ngunit hindi niya maalala ang mga detalye na nagpapabagal sa investigasyon. Sinubukan ni Alex na makipag-ugnayan muli sa intelligence team sa pamamagitan ni David. Gayunpaman hindi alam ni David kung nasaan si Allen. Ngunit naaalala niya ang isang club na dati nilang pinupuntahan niya. Samantala ang intelligence team ay nakatutok kay Daniel na isang aktivistang politikal na may kaliwang paniniwala na nagnakaw siya ng mga lihim na impormasyon sa nakaraan at ibinahagi ito online. Pagkatapos maaresto si Daniel ay nakulong ng 4 na taon. Ngunit nakalabas 6 na buwan na ang nakakaraan.
Sa tingin ni Smithers ay magagawa nilang mapagsalita si Daniel sa pamamagitan ng pagpilit at naniniwala rin siya na si Daniel ay umupa kay Smoke ang mirror batay sa kanilang mga online na aktibidad. Sa kabilang banda sina Alex at Tom ay sumakay sa kanilang mga bisikleta patungo sa club na binanggit ni David upang hanapin si Allen. Sa sandaling iyon nakita nila si Allen na nakikipag-usap sa mga opisyal ng CIA doon. Ilang sandali matapos makuha ng koponan si Daniel para sa interogasyon. Si Daniel ay umamin sa pagkuha ng isang hacker na nagngangalang Simon upang makuha ang kanyang lihim na data. Sa ibang pagkakataon, binanggit ni Brian ang tungkol sa paparating na pagbisita ng presidente ng Amerika sa London sa susunod na linggo. Pagkatapos noon ay sinabi ni Alan kay Brian na alam niya kung sino ang hacker sa likod ng pag-atake sa Pentagon. Pagkatapos umalis ni Allen, si Alex ay mabilis na sinundan siya ng kanyang GoPro camera. Kasabay ng panonood ng intelligence team kay Simon na kilala rin bilang Smokang. Nakakagulat na si Allen ay papunta sa parehong lugar upang mahuli si Simon. Ilang sandali matapos na maghinala si Simon na may isang bagay na hindi nakuha at pinatay niya ang lahat ng kanyang mga computer. Biglang pumasok ang Special Forces ngunit si Simon ay nakatakas. Pagkatapos matuklasan ni John ang isang lihim na daanan na ginamit ni Simon para makatakas. Kasabay nito nakita ni Alex si Simon bago siya tumakas, sa kasamaang palad ay si Alex ang nahuli ng Special Forces team. Habang si Simon ay nagawang makatakas at pinasabog ang lahat ng kanyang mga computer mula sa malayo. Hindi nagtagal pagkatapos dalhin ni Mrs. Jones si Alex sa bagong British Intelligence Headquarters, kung saan sinabi sa kanya ni Alex ang tungkol sa pag-atake ni Yasen kay Edward. Ngunit ipinaalam ni Mrs. Jones kay Alex na nagtatrabaho si Yasen para sa isang internasyonal na organisasyong kriminal, na nagbibigay ng mga propesyonal na serbisyong pampulitika na pagpatay para sa isang maliit na bahagi ng elite sa mundo. Pagkatapos na ibinasura ni Allen ang kahilingan ni Alex na imbestigahan si Yasen sa pamamagitan ng pag-claim na si Yasen ay nasa Myanmar, si Alex na labis na nag-udyok sa kanya na piliin na mag-isa na mag-imbestiga. Samantala sa Amsterdam kung saan plano ni Damian na maglunsad ng isang online game na tinatawag na Feathered Serpent sa loob ng 8 araw. Si Damian na kilala bilang CIA Deputy Director ay sikat sa pagbibigay ng maraming pera sa paglaban sa droga. Pagkatapos noon ay inatasan ni Damian ang kanyang assistant na nagngangalang Charlie na anyayahan ang pinakamahusay na mga gamer mula sa buong mundo sa paglulunsad. Dahil gusto ni Damian na maging big deal ang laro sa buong mundo. Sa kabilang banda, muling iginiit ni Brian na kailangan ng British Intelligence Team na mahuli si Smoke bago bumisita ang presidente ng Amerika sa London. Gusto nilang itigil ang anumang mga banta na maaaring maglagay sa Pangulo sa panganib. Nagtanong din si Brian ang tungkol sa binatang nahuli ngunit tumanggi si Allen na ibunyag ang pagkakakilanlan ni Alex. Sa parehong oras kahit na hindi direktang kasali si Alex sa nangyari sa ama ni Sabina, pakiramdam niya ay kailangan niyang mag-imbestiga. Matapos na makatakas ang hacker, si Smithers ay nahirapan na subaybayan siya dahil ang lahat ng data sa computer ni Simon ay nawasak at wala man lang naiwan na bakas. Sa kabilang banda ay nakita si Simon na dumating sa isang lokasyon sakay ng kanyang motorbike at kumuha ng susi ng kwarto mula sa isang landlady. Ngunit hiniling niya na ilihim ang kanyang presensya, kahit alam niyang isa sa mga silid ang ginagamit bilang ang punong tanggapan ng hacker. Samantala, ipinakita ni Tom kay Alex ang isang video mula sa GoPro na nagpapakitang si Alex ay nahuli ng intelligence team. Kalaunan ay nakipagkita si Alex kay Sabina upang suriin ang kanyang bahay sa pag-aakalang may hinahanap ang target sa mga gamit ng kanyang ama. Habang sinusuri ang footage ng GoPro, hindi sinasadyang nakita ni Tom ang lisensya ng plate ng motor ni Simon. Sa ibang pagkakataon ay kapanayaman si Damian ng London media tungkol sa kanyang paparating na paglulunsad ng laro. Nang marinig itong sinabi ni Damian na mananatili siya sa London ng 1 linggo at nangangako na ang mga kita ng laro ay makakatulong sa paglaban sa droga. Sa parehong oras si Simon ay nakikinig ng mabuti sa mga sinabi ni Damian. Ipinaliwanag ni Damian na ang kanyang kapatid ay namatay dahil sa droga. Sa kabilang banda sinuri ni Alex at Sabina ang computer ni Edward para sa mga pahiwatig tungkol kay Smokang. Napansin din ni Simon ang kanilang mga kilos. Sa sandaling iyon ay lumingon si Simon sa camera ng kanyang computer na pinapanood sila ng palihim nang hindi napapansin ni Alex. Pagkatapos noon ay nakumbinsi si Alex na maaaring may koneksyon kay Damian. Sa parehong oras inalam ni Simon ang tungkol kay Alex online.
Samantala ibinigay ni Tom ang mga detalye ng plaka ng motorsiklo ni Smoke kung saan ang mahalagang impormasyon na ito ay agad na natunton ni Tom. Ngunit hindi humingi ng tulong si Tom kay Mrs. Jones. Ngunit sa halip sa pamamagitan ni Smithers. Sa sandaling iyon ipinakita sa kanya ng koponan ni Damian ang isang balita ni Edward sa pagkalat online. Mamaya sinabi ni Smithers kay Mrs. Jones at sa iba pa na si Simon ang nagmamay-ari ng motorsiklo na makakatulong sa paghahanap sa kanya. Ngunit hindi binanggit ni Smithers na ibinigay sa kanya ni Alex ang impormasyong ito. Nang makauwi si Alex ay nakakuha siya ng 10 delivery ng pizza na hindi niya na-order. Pagkatapos noon si Jack, Alex at ang mga phone ni Tom ay sabay-sabay na tumunog. Kasama ang iba pang device na nakakonekta sa internet. Pagkatapos noon ay napagtanto agad ni Alex na si Simon ang nasa likod nito. Kahit na hindi gaanong kilala ni Alex si Damian ay gusto niyang tulungan si Simon na kilala rin bilang Smokang. Kinabukasan habang papasok si Alex sa klase ay kinontak siya ni Simon para magkita. Pagkatapos umalis si Simon sa headquarters. Nang dumaan siya sa isang intersection ay nadetect ang kanyang motorsiklo sa isang CCTV camera. Naagad namang nakita ni Smithers nang hindi inaasahang nagpakita si Yasen sa headquarters ng hacker na hinahanap si Simon. Sa pagkakataong iyon ay agad niyang pinatay ang isang babae at ang mga kaibigan ni Simon nang walang awa. Nanunood mula sa kanyang telepono ay nakita ni Simon si Alex na dumating sa kanilang tagpuan at pagkatapos ay naglagay ng sensor sa pasukan. Samantala ang intelligence team ay nagsumikap na mahanap si Simon doon, saglit na inakala ni Simon na alam ni Alex ang mga krimen ni Damian mula sa mga sinulat ni Edward. Ngunit si Alex ay nagpapanggap lamang na makipagkita kay Simon. Nang pumasok si Yasen ay agad na nagtago si Alex. Sa pagkakataong iyon ay mabilis na nahuli ni Yasen si Simon at pinatay ito. Nang mapagtantong may ibang tao doon nagpaputok muli si Yasen. Pagkatapos noon si Alex agad na tumakas ngunit tinugis siya ni Yasen. Matapos na makilala na ang taong iyon ay si Alex, si Yasen ay nagpasya na huwag nang ituloy pa. Sa lalong madaling panahon pagkatapos dumating ang intelligence team at natagpo ang patay si Simon. Ilang sandali matapos magsagawa ng isa pang pagpupulong si Allen kay Brian sa pamamagitan ng pagtalakay tungkol sa pagkamatay ni Smokang, na nagpahinto sa agarang banta sa gobyerno ng Amerika. Ngunit nagpahiwatig ito ng mas malaking plano. Dahil pinatay siya ng mga international criminal at ito ay maaaring humantong sa mas maraming problema. Pagkatapos na sinimula ng intelligence team na imbestigahan ang hacker na nasira ni Yasen. Sa huli ay nakakita si Mrs. Jones ng hidden camera. Doon kahit si Smokang ay patay na alam na ngayon ni Alex ang tungkol kay Damian na isang mapanganib na bilyonaryo. Samantala sinabi ni Damian kay Charlie na i-recruit si K7 ang nangungunang manlalaro sa mundo. Kailangan ni Damian na palakasin ang paglulunsad ng kanyang pinakabagong laro. Sa kabilang banda sinabi ni Alex kay Sabina ang tungkol sa panganib ng kanyang ama mula kay Damian na nauugnay sa libro ni Edward. Ngunit nang sabihin ni Alex kay Sabina na dati siyang isang espiya ay hindi na siya nagtiwala sa kanya. Sa kasamaang palad ay hindi naintindihan ang magandang intensyon ni Alex na tulungan si Sabina at ang kanyang ama na ikinadismaya niya. Sa panahon ng pulong ng intelligence teams na pinag-uusapan nila ang mahiwagang taong nandoon bago namatay si Simon ngunit nakatakas. Sa palagay nila ay maaaring si Alex iyon bagaman hindi nila alam iyon. Samantala, iginiit ni Damian na i-recruit ni Evelyn si K7, plano ni Damian na mabaigo si K7 kung ang manlalaro ay masyadong mahusay at maaaring hamanin ang kanilang sariling nilikha na manlalaro. Samantala humiling si Alex ng impormasyon kay Smithers tungkol kay Damian. Gayunpaman hindi sigurado si Smithers kung sangkot si Damian sa mga seryosong krimen. Sa kabila ng pagiging malapit sa presidente ng Amerika. Ngunit sigurado si Alex na si Damian ay isang kriminal na nagtatago sa likod ng gawaing kawang-gawa. Kahit na may pagdududa si Smithers, sinasabi niya kay Alex ang tungkol sa mga taong konektado kay Damian. Nakilala ni Alex ang isa sa mga trabahador ni Damian na si Charlie mula sa isang larawan kasama si Edward. Nang hindi nag-aksaya ng oras nagpa siya si Alex na makipagkita kay Charlie at imbestigahan ang kanilang koneksyon. Habang nagpapanggap na kakilala si Edward. Sa kabilang banda ay sinabi ni Smithers sa koponan na kailangan nilang tingnan ang tungkol sa aksyon ni Damian. Dahil interesado sa kanya si Scorpia isang kaina-hinalang grupo at ang impormasyong ito ay unang binanggit ni Alex. Kasabay ng pag-aalala ni Smithers sa masamang plano ni Damian na maaaring mangyari kapag bumisita ang presidente ng Amerika ngayong linggo.
Sa una hindi naniniwala si Charlie na sangkot ang kanyang amo sa pag-atake ni Edward. Ngunit nang banggitin ni Smoke ang masamang panig ni Damian kay Alex bago siya namatay, inamin ni Charlie na maaaring may koneksyon ito. Lumalabas na magkakilala sina Charlie at Edward mula kolehiyo at sinabi ni Charlie na nahuhumaling si Damian sa kanyang bagong laro at iniistorbo ang mga programmer sa loob ng maraming buwan. Nang narinig ito, si Alex ay nagtataka kung sinusubukan ng laro na magnakaw ng lihim na impormasyon o kontrolin ang mga isipan ng mga manlalaro. At gusto din ni Alex na malaman kung bakit kailangang kumilos si Damian ng marahas. Pagkatapos ay humingi si Alex ng kopya ng laro upang matigil ang higit pang mga problema. Gayunpaman hindi siya maibigay ni Charlie. Ngunit plano ni Damian na magbigay ng kopya sa mananalo sa isang paligsahan sa paglalaro na inorganisa niya. Si Charlie pagkatapos ay iminumungkahi kay Alex na sumali sa paligsahan habang nagkukunwari bilang K7. Samantala sinabi ni Smithers kay Mrs. Jones na nakakuha siya ng impormasyon tungkol kay Damian mula kay Alex. Kahit na si Alex ay hindi mahusay sa paglalaro ay umaasa siya sa kanyang bihasang kaibigan upang maghanda para sa paparating na kompetisyon. Nang makita ang kabigatan ng sitwasyon mabilis na nag-sign up si Alex para sa laro bilang K7 na ang tunay na pagkakakilanlan ni K7 ay hindi kilala. Hindi nagtagal pagkatapos dumating si Alex sa lokasyon ng kompetisyon na dinaluhan ng siyam sa pinakamahuhusay na gamers sa mundo. Hinahamon ni Alex si Damian na manalo ng premyo. Tila hindi lang ordinaryong online game ang larong ito. Idinisenyo upang ang mga manlalaro ay direktang makaramdam ng mga epekto ng laro. Kaya kapag ang isang manlalaro ay nakatanggap ng suntok o isang putok ay mararamdaman ng kanilang katawan ang sakit. Sa ilang sandali pagkatapos na madiskarteng iposisyon ni Alex ang kanyang sarili sa isang bilog na humaharap sa mga pag-atake ng kaaway at mabilis na talunin ang mga ito. Sa parehong oras lalong nababalisa si Damian habang patuloy na nanalo si Alex. Kaya sinabihan niya si Evelyn na itaas ang level ni Alex. Gusto ni Damian na mabaigo si Alex sa laro, kahit na nanganganib ito sa buhay ni Alex. Ngunit sa kabila ng pagtaas ng level ay patuloy na nanalo si Alex. Pagkatapos na sinubukan ni Damian naman dahil sa pamamagitan ng pagpapadala ng halimaw para pigilan si Alex. Ngunit si Alex ay nakaisip ng isang matalinong plano. Pagkatapos ay sinira niya ang mga support bar ng server computer at kinuha ang premyo. Pagkatapos noon ay tumakbo siya mula sa lokasyon, kahit na sinubukan siyang pigilan ng mga alip-ores ni Damian. Sa kabutihang palad ang tunay na K7 na nagngangalang Kira ay tumutulong kay Alex sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga mensahe. Bago umalis nagulat si Damian sa pagsulpot ni Yasan. Gaya ng hinala ni Alex kanina na binayaran nga ni Damian si Yasin para patayin si Edward at Simon para itago ang mga krimen niya. Sa mga sandaling iyon ay nabalisa si Damian dahil naantala ni K7 ang kanyang laro. Kaya sinabihan niya si Yasin na paalisan na sila, nang hindi niya alam na si Alex iyon ay tiniyak ni Yasin kay Damian na hindi na magiging problema si K7. Pag-uwi sa bahay sinalubong si Damian ng kanyang empleyado na nagngangalang Smith sa bahay na ito. Naalala ni Damian noong bata pa siya nang makita niya ang kanyang kuya na namatay si Joe dahil sa overdose sa droga. Habang si Alex na matagumpay na nakakuha ng kopya ng pinakabagong laro ni Damian. Ngunit hindi malinaw kung anong koneksyon ng larong ito upang patayin ni Damian si Edward at ginamit pa ni Damian ang mga serbisyo ng isang internasyonal na hitman. Samantala ang British Intelligence at CIA pinag-uusapan ng mga koponan ang mga posibleng banta sa presidente ng Amerika. Hindi lang sila nag-aalala tungkol sa sistemang nuclear, kundi pati na rin kung saan pupunta ang Pangulo. Ngunit hindi sigurado si Brian na kung kakanselahin ng Pangulo ang kanyang pagbisita dahil lamang sa espekulasyon. Pagkatapos noon ang deputy ng CIA ipinakita ng direktor ang CCTV footage ng pag-alis ni Alex sa isang lugar kung saan natagpuan ang isang bangkay. Si Alex na ginagamit bilang isang espiya ay komplikado sa legal na paraan dahil siya ay teenager pa. Ngunit seryoso ang sitwasyon dahil maaaring ilagay sa panganib ang kaligtasan ng Pangulo. Napagtanto din ni Allen ang seryosong sitwasyong ito. Kahit sinabi niya na si Alex ay hindi na siya nagtatrabaho sa kanya. Sabay sabi ni Evelyn kay Damian kung sino ang nagpapanggap na K7 at nalaman na may traidor na tumulong sa pagnanakaw ng laro. Pagkarinig nito ay sinabihan ni Damian si Evelyn na alamin kung sino ang traidor. Samantala, pumunta si Charlie sa hospital upang kausapin si Samantha tungkol sa investigasyon ni Alex sa mga umaatake sa kanyang ama. Sa ibang pagkakataon ay hiniling ni Kira na suriin ang laro sa pangalawang bersyon.
Dahil iniisip ni Alex na maaaring may mga nakatagong bagay dito. Ngunit wala pang nakitang kakaiba si Kira. Ang laro ay tila normal, sa digmaan at halimaw. Ngunit kailangan nito ng isang espesyal na computer upang i-unlock ang encryption code. Habang alam ni Yassin na si Alex ay naglalaro ng laro na may dami ng data ng pag-encrypt na umaabot sa daan-daang gigabytes. At nangangailangan ito ng 20 hanggang 30 na mga computer upang mapabilis ang proseso. Pagkatapos noon ay plano ni Alex na gamitin ang mga lab computer ng mga paaralan. Hindi nagtagal matapos na makapasok si Alex at ang kanyang dalawang kaibigan sa paaralan bilang isang dalubhasa sa hacker. Si Kira ang susunod habang naghihintay na makumplito ang proseso ng pag-encrypt. Ikinwento ni Alex ang tungkol kay Yassin na palaging lumilitaw sa isip niya. Biglang si Tom at ipinaalam sa kanila na ang kanilang mga aksyon ay natuklasan at ang intelligence team ay dumating doon. Pagkatapos na subaybayan ang telepono na dala ni Alex, ay lumabas na si John Sai dumating upang kunin si Alex. Dahil si Allen ay nais na makipagkita sa kanya. Pagdating sa punong tanggapan ang proseso ng interogasyon ay isinagawa. Bago makipagkita sa pinuno ng intelligence na si Mrs. Jones ay may binigay kay Alex. Pagkatapos noon ay sarkastikong sinabi ni Alex ang tungkol sa biglang pagtawag ni Allen sa kanya. Kahit na si Allen mismo ang nagsabi na hindi na niya agent si Alex. Nang tanungin tungkol kay Yassin nag-aatubili na inamin ni Allen na pinatay ni Yassin ang tiyuhin ni Alex. At siya ay nagtatrabaho din sa isang international criminal organization na tinatawag na Scorpia. Pagkatapos noon ay sinabihan ni Alan si Alex na layuan ang kaso ni Damian para mapanatili siyang ligtas. Dahil pinupuntirya ni Scorpia ang presidente ng Amerika. Ngunit hindi naniniwala si Allen na si Damian ang nasa likod nito. Dahil kaibigan ni Damian ang presidente at tumutulong sa gawaing laban sa droga. Gayunpaman iniisip pa rin ni Alex na may itinatago si Damian sa kanyang laro kahit na walang patunay. Samantala ay hindi magbabago ang isip ni Alex habang si Damian ay tinawag upang makipagkita sa Deputy Director ng CIA. Dahil sa banta laban sa kanya pagkatapos noon nagulat si Damian nang ipakita ni Evelyn ang CCTV footage kung kailan nakilala ni Charlie si Sabina. Samantala binisita ni Brian at Mrs. Jones ang punong tanggapan ni Damian dahil sa isang banta kasama ang presidente ng Amerika. Sinabi ni Damian sa kanila ang tungkol sa kanyang kapatid na namatay sa droga at mula noon ay lumalaban na si Damian laban sa droga. Kaya tumanggi siyang kanselahin ang kanyang kaganapan. Pagkatapos mag-scan si Kira ay may natuklasan siyang kakaiba sa app ng laro. Gayunpaman ang lahat ay nakalock sa isang napakakomplikadong code. Kahit na may pinakamahusay na computer ay maaaring tumagal ng napakatagal na oras upang ma-unlock ito. Ang tanging paraan ay ang pumunta sa orihinal na server sa Amsterdam. Ngunit hindi natuloy ni Alex dahil binalaan siya ni Allen na huwag. Kasabay nito narinig ng intelligence team ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng tapang. Nagpasya si Alex na ihinto ito at bumalik sa paaralan. Si Smithers at Mrs. Jones na hindi mataling sumuko si Alex, kaya nagpasya silang pumunta sa paaralan. Si Alex ay nagpanggap na sumuko, dahil alam niyang tinatapik siya. Ngunit palihim na isinulat ni Alex ang susunod na plano patungkol sa isang nagngangalang Juliet. Alam na pala ni Alex na naglagay sila ng mga kagamitan sa pakikinig sa kanyang mga gamit. Kinuha niya at tinatago niya ang mga tracking device sa mga sobra bago pumunta sa Amsterdam. Sinabihan ni Alex si Jack na tingnan ang mga krimen ni Damian. Pagkatapos ay ibinigay ni Alex at ng kanyang mga kaibigan ang mga sobra na may mga tracking device sa kanilang mga kaibigan. Kaya naisip ni Alan at ng intelligence team na nasa ibang lugar si Alex. Samantalang si Alex at ang kanyang mga kaibigan ay pumunta sa Amsterdam. Hindi nagtagal matapos na makarating si Alex at ang kanyang dalawang kaibigan sa Amsterdam at manuluyan sa isang apartment. Pagkatapos noon ay nagplano si Alex at ang kanyang team batay sa mga larawan ng pasilidad ni Damian na nakakagulat na kulang ng core wall o barbed wire para sa proteksyon. Sa parehong oras sa kabila ng ebidensya ng pagtataksil ni Charlie, si Damian ay hindi gagawa ng aksyon laban sa kanya. Gayunpaman, ang CIA at British Intelligence ay nakatuon sa pag-secure sa presidente ng Amerika para sa paparating na kaganapan. Kung saan binalaan ni Allen si Brian na huwag maliitin si Scorpia. Dahil sa kanilang malawak na mapagkukunan at determinasyon. Sa ilang sandali pagkatapos na pumunta sina John at Mrs. Jones sa bahay ni Damian upang matiyak ang kaligtasan niya at ng Pangulo.
Si Smith na pinuno ng seguridad ay tiniyak na maayos ang lahat at ipinaalam sa kanila na saglit na bibisita si Damian sa Amsterdam bago ang paglulunsad ng software. Pagkatapos na aminin ni Smith kay John ang tungkol sa kanyang nakaraan bilang dating miyembro ng SAS Special Forces. Bago naging security chief siya ni Damian. Kasabay nito nagpanggap sina Tom at Cairo na naliligaw malapit sa research checkpoint habang may dumating na sasakyan. Habang si Alex ay nag-explore sa isang kalapit na kanal at nadiskubre na ang sistema ng seguridad ng bakod ay gumagamit ng infrared na ilaw. Sa ibang lugar nakipagkita muli si Damian kay Yasen para matiyak ang kanilang mga plano na hindi maaabala ng intelligence team. Sa sandaling iyon ay tiniyak ni Yasin kay Damian na si Allen at ang kanyang koponan ay hahawakan ng Scorpia. Pagkatapos nakausapin ni Damian si Charlie. Pagkatapos matuklasan na siya ay muling konektado kay Edward. Si Damian ay sinubukang kumbansihin si Charlie ng kanyang kawalang kasalanan laban sa kung ano ang ipinagpalagay ng mga tao. Sa parehong oras ibinunyag ni Tom ang nakatagong GoPro camera mula sa kanyang jacket pagdating nila sa checkpoint. Gamit ang footage ng GoPro si Alex at ang team ay nagplanong lumusot sa lugar pagkatapos malaman na ang truck ay babalik sa hapon. Upang maiwasan ang pagtuklas ng mga intelligence team bumili sila ng 3 phone gamit ang cash at si Kira ay lihim na nagnakaw ng credit card scanner. Pagkatapos na ang mga telepono ay ipinamahagi kina Alex at Tom at nagsimula na sila sa kanilang operasyon. Habang papalapit ang truck kay Tom ay nagkunwaring bumagsak mula sa kanyang bisikleta. Nang huminto ang driver upang tulungan siya, si Alex ay mabilis ini-swipe ang access card habang binubuksan ni Kira ang pinto ng truck. Pagkatapos ay pumasok silang dalawa sa research center. Habang si Jack at isang kasamahan ay inatas ang magsuri ng mga file na may kinalaman sa pagkuha ng rehabilitation center ni Damian. Habang si Alex nang magbukas ng isang kahon sa loob ng lokasyon. Nagtataka si Alex kung bakit may hazmat na gamit para sa chemical spill. Dahil ang locus yung ito ay dapat lamang na isang gaming research center. Biglang tumunog ang alarma dahilan upang agad silang umalis sa lokasyon dala-dala ang nahak na access card. Habang sinimulan ni Yasen na ihanda ang sarili sa isang bagong pagkakakilanlan na pinangalan ng Thomas at humihingi ng bayad ng 6.5 milyon para patayin ang presidente ng Amerika. Sa kabilang banda ay nagpupumilit si Smith na makahanap ng ebidensya sa masasamang plano ni Damian dahil tila malinis ang lahat. Pagkatapos noon ay napansin ni Alex si Evelyn na nakikipag-usap sa mga programmer at pinaghihinalaang naghahanap sila ng ebidensya sa opisina ni Damian. Sa parehong oras nagpahayag ng pag-aalala si Brian kay Mrs. Jones. Tungkol sa paghahayag ni Allen na alam niya ang tungkol sa aktibidad ng Scorpia ilang buwan na ang nakakaraan ngunit hindi niya ipinaalam sa CIA. Habang si Smith ay natuklasan niya ang katibayan ng isang 6.5 milyong pound na pagbabayad na nauugnay sa Scorpia. Na ginawa ng isang nagngangalang Thomas na pinaghihinalaang nagpaplano sa pagpatay sa Pangulo. Samantala natuklasan ni na Alex at Kira ang isang plano sa paglipad na kinasasangkutan ng Air Force One, pinag-isipan nila kung sinadya ni Damian na saktan ang Pangulo o kung mas malawak na sabuatan. Pagkatapos noon ay nahak ni Kira ang account ni Evelyn sa server room. Ngunit kailangan nila hindi bababa sa 20 minuto upang makakuha ng access sa kanyang code ng laro. Sa panahon ng pagsalakay sa bahay ni Thomas hindi siya nahuli ng Special Forces. Ngunit nakakita sila ng mga baril at pasaporte. Agad na inalertuhan ni Tom si Alex nang mapansin niya ang isang kaina-hinalang kotse na pumasok sa research center. Napag-alaman na ito ay si Damian na nagudyok kay Alex at Kira na umalis dala ang laptop. Kalaunan ay hinamin ni Damian kay Charlie na binayaran niya ang isang tao upang patayin si Smoke at pinatay si Edward sa coma. Nagpa siya si Charlie na umalis na siya pagkatapos na ayaw niyang madamay sa masasamang plano ng kanyang amo. Noong sinadya ni Damian na patayin si Charlie, si Alex at Kira ay lumabas sa pinagtataguan nila. Ngunit bigo pa rin si Alex na pigilan si Damian. Ngayon ay nasa kamay na ni Damian si Alex na alam niyang niloko siya ni Alex sa pagpapanggap bilang K7, habang si Kira ay tinanong ni Evelyn. Matapos na pinilit ni Damian si Alex na ibunyag ang sinumang sangkot na nangangahas na pigilan ang kanyang pananaliksik. Kapag tumanggi si Alex, hindi magdadalawang isip si Damian na patayin ang kanyang kaibigan. Sa kabilang banda ay nahuli na ng intelligence team si Smith na pinaghihinalaang nagtatarget sa presidente. Gayunpaman naramdaman ng CIA na may isang miss dahil hindi ganito ang proseso ng operasyon ng Scorpia dahil masyadong madali ang paghuli. Samantala si Tom ay nag-aalala sa kaligtasan ni Alex.
Kaya nakipag-ugnayan siya kay Jack para humingi ng tulong at nagkataong si Jack ay nasa kumpanya ni Damian. Pagkatapos noon ay hiniling ni Tom kay Jack na pumasok sa opisina ni Evelyn. Pagkatapos ng matagumpay na pagpasok ni Jack ay nakita niya ang laptop ni Evelyn at sinadyang gamitin ang laptop para magpadala ng notification email sa pamamagitan ng kanyang opisyal na account. Nakinansila ang paglunsad ng laro na siyang ikinalilito ni Damian at ng kanyang mga alipores. Samantalang si Evelyn ay nakitang ni-replay ang footage ng pakikipagkita ni Alex kay Sabina. Noong mga oras na iyon ay hindi alam ni Damian na si Alex ay isang dating agent na na-recruit ng British Intelligence Team. Nang biglang kumalat ang balita tungkol sa pagkansela ng paglulunsad ng laro. Kaya nagtataka si Damian at binalaan si Evelyn. Dahil ang mga leak na impormasyon ay nagmula sa kanyang account. Pinaniniwalaan ni Damian na hindi ito mahak. Dahil dito kinailangan ni Damian na magsagawa ng press conference tungkol sa pag-ataking ito. Upang matiyak na ang paglulunsad ng kanyang pinakabagong laro ay magpapatuloy pa rin sa oras. Samantala si Kira sa wakas ay natapos ang kanyang gawain. Habang si Alex ay nakakita ng isang tube na naglalaman ng likido na isang lason. Kahit na hindi alam ang nilalaman nito, kinuha pa rin ito ni Alex. Sa parehong oras na pagtanto na lang ni Evelyn na ang kanyang code sa laro ay nagkataon na ninakaw. Sa ilang sandali matapos na subukan ni na Alex at Kira na umalis sa punong tanggapan. Ngunit naglunsad si Damian ng isang shooter drone na direktang kinokontrol niya online upang pigilan ang mga ito. Pinuntirya si Alex at agad na tumakas si Kira habang iniiwasan ang sunod-sunod na putok ng drone. Pagkatapos ay pumasok sila sa kagubatan ngunit gumamit si Damian ng infrared sensor sa mga drone. Maya-maya ay nakasalubong nila si Tom at pumasok sa nakapaloob na hardin kasama ang drone na humahabol sa kanila na nagresulta kay Alex at sa kanyang dalawang kaibigan ay muntik ng mabaril. Kalaunan ay isang metal pipe na inihagis ni Alex ang nag-disable sa drone. Nang malaman nito si Damian ay agad na nakipag-ugnayan kay Scorpia na humiling sa kanila na patayin kaagad si Alex. Kasabay nito si Yasin ay nag-disguise bilang isang doktor at kinuha si Sabina. Sa kabilang banda ang Air Force One na nagdadala sa presidente ng Amerika ay nakarating sa London. Kung saan si Mrs. Jones ay nakipag-ugnayan kay Alex na humiling ng isang pulong dahil siya ay may mahalagang impormasyon. Sa ilang sandali matapos ipakita ni Alex ang naka-encrypt na kumpletong bersyon ng pinakabagong laro ni Damian na ilulunsad sa gabing iyon. Sa sandaling iyon siya ay kumbinsido na ang laro ay hindi isang ordinaryong laro dahil may isang bagay na nakatago sa loob nito bilang bahagi ng kriminal na plano ni Damian. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Alex na pinatay na ni Damian si Charlie at ang Scorpia ay ang organisasyon na tumulong sa kanyang masamang plano. Pagkatapos si Jack ay ipinatawag ng kanyang superior matapos na iulat ng kanyang kasamahan ang kaina-hinalang mga aksyon ni Jack sa kumpanya ni Damian. Gayunpaman nang walang malinaw na dahilan ay tinanggal pa rin si Jack sa trabaho. Si Damian ay biglang nakipag-ugnayan kay Alex na hinihiling na ibalik ang ninakaw na tube ng likido. Ngunit tumanggi si Alex at nagulat si Alex nang makitang kinidnap si Sabina. Hindi nagtagal matapos sinunod ni Alex ang mga tagubilin ni Damian sa isang lugar na naging puno ng mga mersenaryo. Sa lugar na iyon ay nakipagkita si Alex kay Yasin. Sa kanilang pagkikita si Yasin ay kinuha ang kanyang telepono at ang tube. Sa pagkakataong iyon ay inamin pa ni Yasin ang pagpatay sa tiyo ni Alex na kinikilala ang kanyang pagkakamali sa pagtitiwala sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos noon ay ibinunyag ni Damian na ang tube ay naglalaman ng fingerprint ng presidente ng Amerika. Gusto pa rin ni Damian na patayin sina Alex at Sabina. Gayunpaman si Yasin ay hindi sumang-ayon na makita silang mas mahalagang bilang mga hostage lalo na si Alex na nagtrabaho para sa British Intelligence. Sa huli ay nahuli at nakulong sina Alex at Sabina. Samantalang sina Kira at Smith ay parehong pinaghirapan na alamin ang mga lihim na plano ni Damian na nakatago sa laro. Kasabay nito ang intelligence team ay nagsimulang mag-alala nang mawala si Damian. Kahit na ang presidente ay nasa lokasyon na ng kaganapan. Pagkatapos mahuli si Sabina, sinubukan ni Alex na kumawala. Sa ilang sandali matapos magsimulang kumilos si Damian at ang kanyang mga mersenaryo. Kung saan nagawa ni Alex na umakyat sa truck na minamaneho ng team ni Damian. Sa kabilang banda, sinabi ni Mrs. Jones kay Brian na binabalak ni Damian na salakayin ang presidente. Habang si Allen ay mabilis na dinadala si Mrs. Jones dahil wala siyang tiwala sa kanya o kay Alex. Dahil ang kaligtasan ng presidente ng Amerika ay mahalaga.
Ilang sandali matapos makarating sa isang lokasyon ay may inilunsad na drone isang truck na natukoy ng runway tower bilang isang sasakyang panghimpapawid. Pagkatapos na si Damian bilang piloto na nagsasabing ang kanyang sasakyang panghimpapawid na may dalang mapanganib na gas ay tumutulo at humihingi ng clearance. Samantala mula sa pagsisiyasat ni Kira ay pinaghihinalaan niya na kapag inilunsad ang laro ang lahat ng mga manlalaro sa buong mundo ay magkakaugnay. Kung saan ay sasamantalahin ito ni Damian para sa kanyang masamang plano. Pagkatapos ay sinabi ni Tom kay Kira na si Alex ay nawala at humingi ng tulong sa kanya. Samantala ang mga awtoridad sa runway ay nakikipag-ugnayan sa espesyal na gas leak security team. Hindi alam na sila ay alipores din ni Damian. Nang makarating sa runway si Damian at Yasin ay tinapos ang mga gwardya ng Pangulo. Sa pagpasok sa control room si Evelyn ay agad na nagsimulang magtrabaho. Habang si Alex ay nagbalat kayo gamit ang gas-proof suit. Hindi nagtagal matapos maramdaman ni Kira at Smith na nabigo sila dahil nagsimula na ang laro sa loob ng ilang segundo 200 milyong manlalaro ang konektado. At sa kapangyarihan ng kanyang supercomputer si Damian ay kayang mahak ang anumang bagay na nagsisimula mula sa mga satellite ng komunikasyon kahit na ang Pentagon ay hindi tugma para sa kanya. Habang sinusubaybayan ang kinaroroonan ni Alex, napagtanto na ngayon ni Kira at Smith na si Damian ay nagsasagawa ng kanyang pag-hack mula sa loob ng Air Force One. Samantala nagawang palayain ni Alex si Sabina. Ngunit gusto niyang malaman ang totoong plano ni Damian. Samantala ang ibang intelligence team ay napagtanto na ang banta sa Pangulo ay isang distraction lamang. Dahil kailangan ni Damian ang Air Force One na maglunsad ng nuclear attack. Sa ilang sandali matapos ang punong tanggapan ng Pentagon ay nagulat sa pakikipag-ugnayan sa komunikasyon mula sa Pangulo. At ito ay si Damian na nagtatago ng kanyang mukha gamit ang espesyal na teknolohiya. Sa sandaling, ang general ay naatasang maglunsad ng mga nuclear missiles dahil sa pag-atake ng satellite ng komunikasyon. Ngunit humiling muna siya ng mga authorization code. Kasabay nito ay sadyang gumawa si Kira ng kaguluhan para maakit si Yasin sa labas ng control room. At sinamantala ni Alex ang pagkakataong ito na umakyat upang pigilan ang paglunsad ng nuclear. Habang si Alex ay nakikipaglaban kay Damian ang kanyang baril ay hindi sinasadyang pumutok at nataman si Yasin. Samantala si Sabina ay humarap kay Evelyn upang tulungan si Alex. Pagkatapos ay muling na-control ni Damian at sinubukang saktan si Alex. Ngunit si Yasin ang unang bumaril kay Damian. Sa sandaling ipinahayag ni Yasin ang kanyang sarili bilang isang kaibigan ng ama ni Alex. Sabi niya kung gusto ni Alex na matuto pa ay kailangan niyang hanapin si Scorpia. Mamaya hiniling ni Alex sa Pentagon General na itigil ang paglulunsad ng nuclear na maaaring magsimula ng isang malaking digmaan. Pagkatapos nito sinabi niya na peke ang mga order at nakansela ang paglulunsad. Sa ilang sandali pagkatapos na lumitaw ang British Security Forces at napansin ni Alex na nawawala si Yasin muli. Ang British Intelligence Team ay nalampasan ni Alex na matagumpay na napigilan ang digmaang nuclear. Pagkatapos noon ay buong pagmamalaki ni Allen sa pag-iisip na ang CIA at ang Presidente ng Amerika ay nalulugod na binabaliwala ang pagsusumikap ni Alex para sa tagumpay na ito. Sa pag-uwi ni Mrs. Jones, si Alex ay binigyan din ng mga opisyal na dokumento na nagdedeklara na si Jack bilang kanyang legal na tagapag-alaga na kinikilala ng Estado. Upang ipagdiwang ito ay tinanong si Alex kung saan niya gustong pumunta magbakasyon. Dito nagtatapos ang serye. Salamat sa panonood kaibigan.